dahil po sa langit ay wala na pong sakit, wala nang hirap. Nadalaw po namin siya noong January 16 dahil nalaman po namin na na-hospitalize siya noong December. At nakita po namin na yung malaki po yung inihulog ng katawan niya. Kasi po ang nakikita ko pa pong Tita Ruth ay yung masikip. Inaanyahan po ang lahat. Sisters, we want to be certain about those who is eating them, so that you will not be sad like those who we will leave the Jesus by music and That's outside the sun. I feel my glory land that's outside the sun. Way beyond the blue. To the Lord to remember me. Lord to remember me. Messages through scripture, reading and songs. From General Luna Elementary School, galing po sa Psalm 46 verses 1 to 3. Mula po sa pamunuan ng mga guro ng General Luna Elementary School sa pangunguna ni Mang Bernabe Aurelio na ngayon po ay nasa provincial camp. Kami po ay nakikirami sa mga iyong pamilya ni Mang Ruth and Banyaga. May she God bless and peace. Psalms 46 verses 1 to 3. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roll, and be troubled, though the mountain shakes with the swelling thereof. Selah. Isang taus-pusong pakinggan po mula po sa LDS teaching course sa aming pong pamilya at sa personally po ay naging teacher ko si Ma'am Ruth, grade 3 at talaga pong first time ko pong panasan yung kabaitan ni Ma'am. Bakit po siya naging mabait kasi first time ko na-honor nung panahon ko na di ako ma-honor pero salamat po Ma'am Ruth sa pamilya po nila, nagagaraman po kami sa aking pong kaibigan at classmate so Eric, nagagaraman po sabi po sa Biblia sa John 14 verse 11 verse 25 Ano naman yung nakasave eh. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whoever liveth and believeth in me, shall never die. Religious now is. So tuloy po na
Video Yung kasi. buhay na walang hanggan Eh, live ay yan. makakamit po natin sa ating Panginoon Ano, Jesus isisid sa ng akin palataya na pagkakita. Video ah. Pakinggan naman po natin si Ma'am Maria Cristina P. Panmaran, School Principal 2 of FB Buencha Elementary School. Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa mga guro at mag-aaral ng Felicidad P. Buendia Elementary School at sa aming buong pamilya, kami po ay buong pusong nakikiramay sa pamilya po ng mga guro at Banyaga. John chapter 4 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen. Susunod po ay si Sir Roberto E. Morales, School Principal 3 of Santo Luciang Elementary School. Ng hapon po to the great family of Mambro, especially sa aming mag-aral, Roderick Banyaga, classmate from the Center. On behalf of Santa Lucia Young Elementary School, Section Silang Batch 87, Saragossa National High School, and in behalf of local ng Saragossa Church of Christ, our condolences. Pinunta ko yun. From 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal is put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Thank you, God. Susunod po ay mula kay Ma'am Sally B. Caber, School Principal 4 of Carmen Elementary School. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sa kalan po ng Carmen Elementary School, ang mga guro, magulang at mag-aaral, kami po ay taos po sa nakikiramay sa pamilya ni Ma'am Ruth. Si Ma'am Ruth po ay nagturo sa Carmen 1980s. Grade 3 po siya. Nagtuturo nung elementary kami. Nag-Carmen pala siya. Tapos si Eric, si Roderick ay practice teacher ng Carmen. Kaya hindi, kasabay siya ni Sir Michael. Dahil lang po at hindi yata siya kumuha ng exam na kaya hindi siya nakapagturo. So, a reading from 1 Thessalonians chapter 4, Naiinita na verses sila rin. 14 to 18. For I really believe that Jesus died and rose again. Madam, pwede po Even so them mga also which magdupo sleep in para hindi po kayo Jesus mainitan. will God bring Mainit po with talaga you. dito. For this we say to you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be the Lord. Wherefore, comfort one another with these words.
po ay si Mamalitas Bimata, School Principal 3 of Santa Rosario Young Elementary School. Magandang hapon po sa lahat. Sa ngalan po ng aming paaralan, Santa Rosario Elementary School, sa pangunguna po ng aming punong guro, bilang Marites B. Mata, mga guro po at mga mag-aaral ng Santa Rosario, taos puso pong nakikiramay sa pamilya ni Ma'am Ruth Banyaga. Corinthians chapter 15, verse 20 to 24. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterwards they that are Christ as his coming. The cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, we shall have put down all rule and all authority and power. Magandang hapon po. Salamat.
pamilya ni Ate Ruth, ang aming buong pamilya, ay taas pusong nakikiramay sa pag-iyaon ni Ate Ruth. Ako po ay isa sa naatasan na magbigay ng eulogy. Ako aking biglang nagulat at nag-chat sa akin yung president ng San Isidro. Ako daw ay magbibigay ng eulogy. Ano ba kami sasabihin? Ilang gabi ko pinag-isipan ito. Kasi sabi ko, baka hindi ko makayanan sa dami ng na hindi man mahaba yung pinagsamahan namin ni Ate Ruth, pero kumbaga sa kami, yung pinagsamahan namin, parang tinuring ko po siyang isang magulang, kapatid na nakatatanda, at siyempre, ilang kasamahan sa paaralan. Kasi po, nung mapunta ako ng San Isidro, tinanong niya ako, anak ka ba ikaw ni Nananing? Ayoko. Ay ka, sugi ko ikaw sa puto yan. Napakabait ka ng inang mo. Sabi ko naman, unang kita ko pa lang sa kanya, sa isip-isip ko. Sa tingin ko pa lang sa kanya, kasi mahinang magsalita, parang inang ko na pala ako ito. Dahil po, hanggang sa nagkasama kami, tinawag ko siyang Ate Ruth, kasi parang nasasabik din ako sa kapatid na babae. Kasi wala naman akong kapatid na babae. Tinuloy ko rin ina, kasi hamak naman ang tanda niya sa akin. Bilang sa pagsasama po namin, hindi man kami madalas na nagkikita sa school kasi siya naman ay nasa may gawing dulo, ako naman ay nasa kabilang building din. Kaya kami lang nagkikita lang kami pagka yung pasok, magta-time in, uuwi, dadadaan ako dun sa kwarto niya. Minsan po nagkakabilahan kami, pero yung tanghali, yung bago mag-times tanghali, pinipita niya yung si Kuya Sendo, yung asawa niya, tapos yung mga anak niya, at lang higit yung kanyang apo. Nakita ko nga kanina si Abby. Sabi ko, ito yung paborito niyang apo, kasi talaga yung palagi niyang kasama noon. Yun po. Si Ate Ruth, bilang isang guro, napakabait. Maaga siyang pumapasok, alas 6 pa lang ay sa school na siya naglapit. Ako nga, nung araw kasi meron kaming konting gulayan, magdadala ko ng gulay sa palengke, nakita ko siya papasok na alas 6. Ako magdadala pa lang, ibinabagsak ko lang naman yung gulay doon sa tindera sa palengke. Saka pa lang kung papasok, pero siya papasok na. Napakaaga po niya talagang pumapasok. At sa pagtuturo, hindi mo siya makikitaan. Talagang masipag magturo kasi naging eskwela din niya yung anak ko. Yun po. Hindi man kami magsabi ko nga, hindi man kami madalas na nagkikita sa eskwela ha. Kasi nga, siyempre pag ato ka na, turo ka. Hindi ka na yung katulad ng hindi magbidahan, gano'n. Basta po lang sa eskwela hanggang doon na kami. Ngayon po, meron akong isang pangyayari na hindi ko malilimutan na ginawa ko sa kanya. Kasi, di po ba sa isang samahan, hindi nawawala ang tampuhan. Di po ba? Kahit sa samahan, kahit sa tabahay, kahit sa paman, merong nagkakaroon ng tampuhan. Merong nakapagsalita siya sa akin. Sabi niya, hindi naman ako kinakausap niya eh. Hindi ko na po sasabihin kasi yun.
ni ma'am pag kinausap daw po ba kayo, sasagutin niyo siya. Oo naman, ganyan gano'n. Ginawa ko naman dun sa isang ma'am. Ay ma'am, pag daw po ba kinausap kayo ni Ate Ruth, sasagutin niyo rin, sasagutin daw po ba niyo siya? Oo naman, Demo pa. Checking mo forms ka. Ito kami sa ilalim ng puno ng mangga. Yung forms na tirit yung i-check. Inaya ko ngayon isang teacher. Sabi ko, alina po kayo, check na tayo. Nag-check, lang dumating sila. Tapos yung isang teacher naman. Sabi sa akin na tiro, Ana, ano tong ginawa ko na to? Bakit po? Sabi ko, bakit ikaw andyan yan? Hindi po, hindi ba sabi niyo talaga ikaw ano-anong kumbaga sa kwan, yung ginawa ko ng paraan para magkausap sila. Awa po ng Diyos, nag-akapan, nagkamati sila, nagtuloy-tuloy na, hanggang sa mag-retiro, okay na sila. Hindi lang po siya doon, pero parang isang teacher na gano'n na ginawa ko din yun. Kasi kako ito, hindi po ba mahirap sa isang samahan yung hindi nagkakasama kayo doon gano'n, tapos hindi kayo nagkikiguan. Sa akin po kasi, para lang hindi ako masaya. Kaya ginawa ko yung ganito. Wala na tuloy ako. Hindi ko na maalala. Naglang ko ako. Basta po ang masasabi ko, si Ate Ruth, hindi siya mahirap mahalin kasi napakabait. Ito ba po pala, nung ako mag-retire, naalala ko rin. Nung ako mag-retire, sabi ni Mr. Celis, nung nabubuhay pa si Mr. Celis, nagtuturo pa lang ako, sabi niya, Ana, ikaw, sabi pag nag-retire ka, magpamember ka ng Sara, ha? Ikaw niya sa akin gano'n. Opo, sabi ko naman gano'n. Tapos sabi ni, malapit na ako mag-retire. Si Ate Luka po naman sabi niya, Ana, magpamember ka na ng Sara. Ate Lili, hindi pa ako retire. Tatawa siya, akala ko retire ka na. Hindi pa. Ngayon, nung makapag-retire na ako, nag-chat ako ni Ate Ruth. Ana, retire ka na pala? Opo. Mag-member ka ng Sara. Sige po. O yung go na yun, sinama niya ako. Kaya siya yung nagdala ka ako sa akin sa Sara. Doon pa kami doon sa Casey Hall. Dinaanan ko siya dito, doon punta kami. Yung magme-meeting ko ang Sara, chat na ako. Ana, attend ka ba ng meeting ng Sara? Opo. Daanan mo po. Ito po yung naging namin sa Sara. Basta po attend ng meeting, palagi po kami magkasama. Kaya nga po yung pagsasamahan namin sa San Isidro, hanggang sa Sara, hanggang sa ito na nga, magkasama po kami. Kaya siya hindi mahirap mahalin. Napakabait na tao. Yun lang po. Salamat. At ang susunod naman po ay mula kay Ma'am Veneranda M. Raimundo, retired Master Teacher 1 ng Concepcion West Elementary School. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pamilya Magbitang Raimundo, taos-puso pong nakikiramay sa iyong pamilya, Maring Ruth. Naway, salubungin ka na maanghel papunta sa ating Panginoon. Magkumari po kami ni Maring Ruth. Inaanak po namin ang kanyang anak na pangalan at ang bunso. Si Rosel, si Roland ang pangalan. Magkasama po kami po na ni Maring Ruth sa Carmen. Substitute po ako noong 1978. 2 months po ako dito. Sisilo po.
isang paaralan at sa isang purok, pero kahit po minsan hindi kami nagkasabay pumasok at napakaaga po niyang pumapasok. Ako po, maaga rin, kaya lang, mamamalengke pa ako kasi naroon ko ang kantin. Buong pagtuturo ko ng San Isidro, ang binigay sa aking assignment ay kantin. At kung may load po akong 3 subject. Sinusumbong po niya sa akin yung anak kong bunso na makulit. Kilala niyo po siguro yung anak kong bunso. Hanggang dito po sa bahay yun, dito sa bakuran pag walang pasok. Makulit po, malikot. Malapit po yung mga anak namin sa kanila. Katunayan po kagabi, kala ko ako na huling umuwi. Wala na po kasi sila dyan sa labas. Pagdating ko sa bahay, tinignan ko yung kwarto. Wala ka akong sinela sa may tapat ng mga kwarto. Pinesex ko po lahat. Nasaan ba kayo? Nandito po kami sa taas. Kila Kuya Roland po kaharap namin. Umiinom ba kayo dyan? Nakakahiya ka ako, may patay, nag-iinom naman kayo. Hindi po, ipino sa akin yung kanilang kinakain, lumpiang Shanghai. Ano ka-partner niya, sana tsaa. Sabi ko, mainit at tsaa na may kalamansi. Matulog na po kayo, gabi na. Pahinga na po kayo, mama. Si Kumaring Ruth, sa Sara po, magkasama kami niyan. Meron po kasi kaming monthly dress ko. Attire po kami monthly. Gagawin ko po, pipili ako ng damit para sa kanya. Para wala siyang dahilan na hindi siya makaka-attend. The day before, pupuntahan ko po siya uli. Bibigay ko na sa kanya yon. Nalabang ko na kako yan. Bukas kako, sabay tayo. Maaga kong darating sa amin, alas 8. Kaya ako po talagang hindi makabaya ng maaga. Marami akong ginagawa sa bahay bago ako umalis. I-ready ko po tanghalik ang lahat ng nahihiwan. Kaya magkasama po kami lagi. Pagka po mahal na araw, meron po kami sariling pabasa dyan. Nagsasalo kami ng kain. Kakainin po namin, may luto raw siyang susoko. Sige, gusto ko yun. Dadala ko ng talangka. Gusto niya yun, pero ka kumakain nun. Yung biya, sa kay Lucaro. Siguro ako yun. Nung ako'y batang ganyan sa inyo, kaya kumakain nyo. Pag nakita ko yun, nahihilo na ako. Eh ngayon pala pag edad ng ganito, yun ay gusto mong kainin. Gustong gusto niya yun. Pinadadalang ko siya. Basta niluto akong gurame, prito, saka sinigang. Ay, pinangat sa sampalo, pinangat na bulig, pesang dalag. Gusto niya yun. Mare, kahit konti lang nakakain mo, dalasan mo kahit mo 2 oras, kahit hindi ka gutom, kakain ka. Mahirap nga raw kumain. Pero pag hindi kinakain niya, nasasarapan daw siya. Pero nung hindi na siya nakakakain at nagkasakit na nga siya, tinitiis ko lang po siyang makitang naka-NGP. Pupuntahan ko siya andun sa umaga, sa tanghali, o sa hapon. Kung ko nalang binibigay ito sa nag-aalaga, yung hipag niya, si Ate Panda, at saka si nilalang na, Mama, hindi na kumakain si Mami Ruth. Lahat po ng anak ko, ang tawag sa kanya ay Mami Ruth. Eh, doon sa nag-aalaga, sabi ko, gusto rin nila ako ito. Hanggang ngayon, may dala ko. Ang dala ko kami na talangkang maliliit. Kaya Ate Panda ko nililiit. Napaka-buti kong kumare at mami ng kanyang mga anak si Kumaring Ruth. Lahat po rito sa lugar na to ang tawag sa kanya mami. Masakit po ang pagkawala ni Maring Ruth. Nung akala ko ay nung huling punta ko rito, lumus kami noon na pumunta ako rito nasa ospital. Kinumusta ko. Nagsasalita na raw.
Friday yun eh. Nung gabi namatay siya. Kaya akala ko usapan namin na kinugusto ko sa anak kay Buday. Saka doon sa manugang, saka sa mga apo. Nagsasalita na po, nasasabi na po niya gustong sabihin. At pumanatag na ako. Nung gabi, tumatawag pala sa amin si Eric. Hindi ko narinig, sa kwarto na kasi ko eh. Tumawag sa cellphone si Duday. Ate Bel, nagpunta po dyan si Eric. Hindi po nakakalabaw kung makarinig. Bakit? Sabi ko, namatay na po si Mami. Meron po bang parang damit na para sa kanya sa pintan niyo? Sige ka ako, pagkatigin mo, pupunta kami sa tindahan. Nagpaalam na lang kayo pa ako sa office. May napili naman po yung anak niya sa kaya ako. Hanggang ngayon na po, hindi ko sa tinitingnan na nakaganon na siya. Maring Ruth, hindi ka maaalis sa aming puso, sa aming isip. Kaya mo naman hindi kita tingnan sa iyong inalalagyan ngayon. At ang susunod po ay mula kay Ma'am Adoracion P. Evangelista, retired teacher 3 from San Isidro Elementary School. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako at ang aking buong pamilya ay buong pusong nakikiramay sa mga naulila ni Tita Ruth. Ako po ay may isang tulang inihanda para sa pamilya ni Tita Ruth. Sana magustuhan nila. Para sa iyo, mahal kong Tita Ruth, di ko malilimutan mga taong pinagsamahan. Sa paan ng San Isidro, naging close, naging magkaibigan. Halos sa lahat ng lakaran, tayo'y isang team lamang sapagkat ang hawak nating grade ay parehong Section 1. Sa pagtuturo ay wala akong masasabi. Itong si Ate Ruth, napakasipag, napakabuti. At kung sa pangangailangan, kung kaya riling niya, di siya tumatanggi. Tutulungan kanya na walang sabi-sabi. Sa contest, lagi tayong magkasama. Sa panalo ng estudyante, ay anong saya. Hirap at pagod ay madaling mapawit-wina. Sarap sa pakiramdam, may pagmamalaki sa tagumpay at alaala. Kasama si Ate Ruth, mayroon akong di malilimutan. Bilang coordinator ng Girl Scout, nangyari sa Palayan. Nawalan ng kuryente, mga Girl Scout gumawa ng paraan para magkaroon ng ilaw, kandila ay sinindihan. Mga alas 3 ng madaling araw, biglang nagsigawan itong mga scouting na kababaihan. Mang nasusunog, tent namin, takot na sigaw. Napanundag ako kay Ate Ruth, buti hindi nabalian. Kasi may siya. Wisin ka, adurin ka, buti hindi ako nabalian. Kasabi. Awa ng Diyos, isa man ay walang napuruhan. Ako at ang mga scouting ay walang nasaktan. Salamat sa Diyos, ang tangi kong asam. Kami at ang mga kasama ko ay buong puso ninyong pinatnubayan. Maraming salamat. Thank you po, ma'am. At para po makarinig po tayo ng isang response, sinatawagan po si Ronaldo Banyaga, ang anak po ni Ma'am Ruth. Sa inyo mga mahal na guro. Ako nga po pala si Roland Banyaga yung pangalan. Nakahabol din kasi may inayos pa ako. Pinilit kong makahabol para
magkaroon ng edukasyon na ibinabahagi ng bawat guro sa kanilang mga mag-aaral. Kaya kami, kung nasan ka man, hindi ka namin malilimot na iyong mga anak. Ang aming pong magulang ay nagmula at isinilang sa bayan ng Rizal Nueva Ecija. Mga magulang po niya ay isang guro din sa katauhan ni Wilfredo Masa at ang kanyang ina na si Lara Masa. Siya po ipinanganak noong Disyembre 27, taong 90 ay 1945. Siya po ikalawang anak ng kanyang mga magulang at siya'y pinalad na magkaroon ng mga kapatid. Siya po'y pangalawa. Sila ay may 5 lalaki at siya ay kasama ng isang babae. Sa kanila pong magkakapatid, ang magulang ko po ay napakasipag. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, napagtagpo sila ng panahon ng aking ama. At sa panahon pong ito, nag-aaral ang aking magulang na babae, nakuha niya na hindi pa nakakatapos. Ikinasal sila na hindi pa natatapos ng pag-aaral ang aking magulang na babae. Dahil naman ang magulang kong lalaki, sinabi sa kanyang biyanan, ako na po ang bahala. Na tinupad naman po niya. Kaya ang aking magulang na babae, habang nag-aaral, naging anak niya po ako. Kaya pahinto-hinto po siya. Pero natapos din po niya ang kanyang inaasam na maging mestra. Kaya nga po siya nakapagtapos ng kursong BS in LM Education sa Wesleyan University sa tulong nga po ng aming ama. Noong July 4, 1964 ay kinasal sila. At nagkaroon nga po ng 6 na anak sa pangunguna ko po na may isang babae at 5 po kaming lalaki. Ang sumunod nga po sa akin ay si Rodora, Roderick, Ronaldo, Robert at Rosel. Si Mami Ruth po ay unang nagturo sa Carmen Elementary School at kalaunan ay nalipat sa San Isidro Elementary School at doon na siya nakapag-retiro taong 2006. Si Mami Ruth po ay isang mabait at tulirang ina, isang magaling at mabait na guro sa mahabang taon na ginugol niya sa pagtuturo. Kasama at katuwang ng kanyang asawa ay napag-aral din po nila kami. Nakapagtapos na ngayon ay may mga sarili na rin pamilya. Ang kanyang pagiging mabuting ina, guro at kaibigan ay di matatawaran. Siya ay isang huwaran, di mapapantayan at makakalimutan ng sino mang nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo na po sa amin kanyang mga anak. Salamat po. Maraming pong salamat. At para po sa ating closing prayer, inangayahan po ang lahat na tumayo. At pangungunahan po tayo ni Ma'am Levita R. Sanchez, Teacher 3 po ng San Isidro Elementary School. Tumayo po tayo. Yun po sandali. Mahabaging Diyos, napakabagay na po at pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa hapon po ito, nagkakita kami sa tahanan ng Natin. Kami nagpapasalamat ng napakarami sa iyo.
sapagkat narapat kong maitaos namin ang programa para sa kanya. Lubos mo namin inihabilin sa iyo, aming Ama, ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga anak, pati na po ang kanilang mga pamilya. Ikaw na po ang bahalang magbigay sa kanila na matatag na kalooban at payapang pamumuhay. Sumasampalataya kami na sa paghiwa-hiwalay namin, baon namin ang iyong banal na pagkandili na paghatid mo sa aming mga tahanan. Patawad po ang mga nagawa naming mga pagkukulang sa pangalan ni Jesus, dakila namin tagapagligtas. Amen.
Nabintes. Oo. Si Tita Ann nag-live at Kisame. Hindi, meron Kisame nilalag. Hindi mo naakit. Meron din ako. Ako, puro live. Ayun, para meron din ako ba? Ngayon, live. Hindi live yan, video yan. Kiss nga ang tita. Ay, sa pure gold. Tita ko yung ice cream. Ayaw mo ba, girl? Pinakuha mo pa sa akin. Eya, ayaw mo? Ay, sige mama. Ayaw, ubos na to. Story time. Ano mo ba yun? Minsan lamang namatay at pagkatapos ay ang pagbuto. Gayun din naman, si Kristo ay minsan inihandog bilang hain upang paliin ang mga makasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang ligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Magandang parang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Sara, kami po ay makikilamay sa naiwan ng Ruth. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Galatia 4, Kabanata 4, and 5. Ngunit nang dumating ang kanilang panahon, sinuko ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Magandang hapon po. Another reading from the New Testament to be given to us by Ma'am Susan Contoy. Ang salita ng Diyos mula sa mga taga-Korinto, chapter 15, 20 to 24. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sa pagkakaintindi ko po sa history ng salvation natin,
nung nilalang po ni God the Father yung nag-create siya, isa sa creation niya si Adam and Eve, na hindi naman po kasama dito si Eve, pero magka-partner po sila. Nung nagkasala po nung pong binuhay sila ni Lord, lahat po ng kanilang pangangailangan ando na sa paraiso. Walang gutom, walang kamatayan, walang lahat. Dahil po sa pagkakasala ni Eva na idinamay si Adan, pinalayas po sila ng Panginoon sa paraiso. Doon po nagsimula yung kamatayan. Dati po kasi alang kamatayan, hindi po, dahil sa nagawa nilang kasalanan, pinarusahan sila. Ngayon, dahil lamang po sa pagmamahal ni God the Father sa atin, nagpadala po siya ng isang lalaki at isang babae. Yung lalaki po si Jesus Christ, hindi nga po ba tinubos niya tayo sa pamamagitan ng pagpapasa ng krus at pagkakapako niya. Si Mama Mary po yung kapartner ni Jesus na magtatanggol sa kapayapaan. Kaya nga po, si Mama Mary po, siya po yung lulupig sa kasamaan. Kaya po, yung mga sa aming Catholic po, yung halos lahat po ng image ni Mama Mary, meron pong ahas na tinatapakan. Yung pong ahas na yon nagre-represent ng devil at si Mama Mary lang po ang makakalupig sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ate Susan. Ang pangyayari alaala sa buhay ni Ruth. Pagtulya sa buhay. Nung kami ay naglilingin, Sarah o sa Villa Adre, doon kami naglilingin. Lagi umaating doon, hindi bibibang sa atin. Ang mga agenda namin ay valid sa isang, hindi sa isang area lang. Sinasama ko ang tungkol sa lalo na ang tungkol sa pag-aaral sa Diyos o sa Biblia. Kasi naniniwala ako na ang isang tao habang nagkakalimutan ay kailangan lalong lumapit sa Panginoon. Noon ginawa ko, may mga 2009 noon, may mga laro, mga warm up, at saka may mga Bible study ng 150. Parang ang aking intention ay maano ang kaalaman sa Biblia at mag-develop na rin yung cognitive values ng isang nagkakailangan. Kasi nag-progress ng mga isip na nagkakailangan. Kaya kailangan magbigay tayo ng mga activity na gagamitin ang cognitive values. Ginawa ko noon, nag-ano ako ng isang eksena tungkol sa Biblia. Sa Lumang Quran, Old Testament. Meron akong tinanong sa kanila, walang makasagot. Ngayon, ang lalapit sa simbahan, lagi sa simbahan, hindi sila makalipan ko, inibay. Yung hingin ko sa kanila. Kaya sunod, may isang pagtatas ng kamay. Ang aking tanong, ano ang pangalan ng mga anak ni Naomi sa
Kulang na. Naomi, asawa ni Elimelech. Yan. Wala ang makaisip, wala ang makasagot. Sabi niyo, siya ang nag-isa sumagot. Si Marlon, Kaya ayaw mo po sa akin di ba? ibig sabihin, nagbabasa ng Biblia. Marami pa akong mga tulong tungkol sa Biblia. Siya din ang nakakasagot. Kaya, sa ating pagkatapunan, ay well-rounded personality. Hindi lamang tungkol sa professional ability, sa education, sa kapityo, sa scouting, sa mga extracurricular activities. Siya nag-excel sa mga spiritual knowledge tungkol sa anime. Yan ang motibo ng ating bilang. At hinira ang mga kanyang tao na talagang marami kong tinanong. Siya ang lahat. Kaya yun, Ruth, hindi ka madidibukan. At dahil dun sa example mo ngayon, again, natututunin ako na pag-explore din. Ayon sa aking convert sa kanyang Biblia. Dahil makita ko, gusto ko'y maparis sa iyo. Ano? Kulang ng 150. Yung sobra yung na 150 na lang. Paano pa ako Kailangan mo lang kaya. Hindi magkukulat dahil yung 500 sinuli ko. Kinuha ko 200. So ngayon, sinuli ko na, kinuha ko ulit 500, ibinatigay 200. Nakuha ko lang 300 yan. Hindi, kailangan mo lang yung contribution. Nagbayad ako na una, dinayad ko na May nakuha ko. Oo. Wala, hindi niya binigay. Sabi niya kasi, Marinig naman po natin sa kanyang anak, sa worship report mula kay Sir Romualdo Banel. unang sa binayaran. Bakit kasi hindi mo pinagsama-sama ng mga patayan? Tingnan mo. Sa mga kaibigan, mga anak, magandang aking sasabihin. Ako po ay wala nang maisasabi dahil naisabi na yata lahat ni Ma'am Raimundo, ni Ma'am Abare, at ni Ma'am Adorasyon. Ang ma-share ko lang sa inyo bilang isang ina na napakapagmahal, talagang sa anong kaming anak na pinagmuyog nila sa para makapagtapos ng sa pag-aaral. At bilang si Mami at palagi ko nasa simbahan, kaming mga anak niya ay naturuan ng magandang pasal na sa amin pong limang lalaki, pero wala silang nakikitang tagagawa. Naging isang babae na palaging nakasuporta sa amin. Kami po yung nag-aaral lahat, nakatuto. Mga bandang hapon, pag wala pa kami niya, mga bandala 6, naghahanap na yan. Kasama yung lola naming matanda, si Nana Ingrid. Opo, yun, Nana Ingrid. Pagka magtatawag na yan, kakain lahat, kailangan sabay-sabay. Hapon na. Kaya ako palaging nalilig. Dahil malaro ako nung bata ako. Palagi akong nasa galaan. Basketball or kung saan-saan, mga barkada dyan namin. Sila Roger Lagmay. Palaging late yan. Pag dumarating, napakadumi. Galing sa school. Gayun din po ay
nag-high school na kami, yan, natutukan kami lahat. Silang, yung mga kapatid ko, alam ko, tumapos ng mga ano to eh, mga engineer. Mga engineer sila lahat. Ako po eh, napag-anuan na ako. Mga parang gusto ko lumayo, napunta ako Manila. Airport ko namin eh, may kilala. Classmate niya nung high school yata. Classmate ng high school. May sariling school sa Manila. Papaalaman lang sa... Flying school. Mga aeroplano ko, ganyan. Nag-work na student ako doon. Working student. Settle mo na yung baka may problema nakatapos. may nahanap bilang isang electronics aviation technician. Technician po ng aeroplano. Bilang technician ng aeroplano. Sa school po. Itinuloy ko ng college ay ng degree. Sa wing palog hindi namin nakasunodaan. Kami grupo, hindi namin nakasunodaan yung sa kurso ng batong sa math. Medyo mahirap kasi. Algebra? Paigo? Ngayon, 15 units na lang, matatapos ko na yung yung degree ko, 4 years. Hindi ko tinapos dahil isinuloy ko na po yung magtrabaho. Then kahit nandun ako, working student, every week, umuwi ako rito, dinadalaw ko sila, yung mga pabaon yan. Pagbalik ko Manila, pabaon bigas, ganyan. Kasi doon po ako natutulog, working student ako eh. Umuwi lang ako niyan, pagka wala na kami pasok ng bago maaga natatapos ang school ng Friday, uwi na ako ng gabi niyan. Hindi nila alam na uwi ako. Yung mga binibigay nilang budget sa akin, ayan, nakatago yan. Hindi ko ginagalaw kasi mahirap to working student. Parang 10 pesos yung time po namin na yun. Working student, binibigyan kami 10 pesos. 10 pesos po, binibigay sa amin working student. Parang naging po ako school assistant. Sa school ng classmate ng airport. Sa awa ng po ng Diyos, nakapag-abroad, medyo na nakatulong ng konti sa aking mga magulang. Hanggang sa kanyang huling hindi, mahirap tanggapin, di ba? Pero dapat natin tanggapin kasi lahat naman tayo hindi magtatagal sa mga tao. Kaya nga ang paglisan ay hindi wakas, kundi isang simula ng panibagong buhay sa ating Panginoon. Bilang isang lola, yung mga anak namin, mami lola ang tawag na sa kanya, mami Ruth pa rin, mga kaibigan. Ganun pa rin mga tawag, mga kapitbahay, mami Ruth. Hanggang sa kanyang huling pinakausap ko yan, nagbibideo ko kami. Sabi ko, mami, nakasal mo. Nandito na kami. Siguro nakita niya lahat ng halos kumpleto kami nung birthday niya po. Umuwi rin ako, galing ako Dubai. Nag 5 days nga lang ako dahil nga birthday nga akong mother. Ayun, doon niya siguro nakita na nakompleto kami magkakapatid. Kasi po, magkakalayo. Hindi kami nagkakasabay-sabay dumalaw. Kaya pa na sa birthday niya, at least nakita niya kumpleto tayo. Kasi matanda na ako ang ating mother. At napaka pagmaalagang lola sa aming mga naging anak. Nakagabay niya lalo na sa mga anak ni mami pong pangalan ko pala. Ako niya dyan, naalaga. Kaya po, napakahirap.
Pero sabi ko nga sa kanila, imbis na mag-ano, imbis na malungkot, sabi isipin na lang natin ang ating magulang na nasa Panginoon kasama. Sabihin, ako na ako. Gano'n na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Naging emotional naman. Kapatid ko na yun, hindi natin sito. Kapatid siya na lang po natin yung kapatid. Hindi po, ito. Oo, siya yung pinapil ko minsan. Ay, anak. Ano ba yan? Paano? Mga emotional. Mga emotional.
pwede na to, ano? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng pamilya sa ipagod sa amin. Salamat ako sa lahat ng tumulong, ng kasama, ng kaibigan at pamilya. Si Mami ay wala. Ay nagdarating sa aming gusto. Si Mami ay kung ano man gano'n siya, kahit wala siya, ibigay pa sa baka namin. Sa akin, minsan, hindi ako natago yan. Hindi minsan pinagalit sa akin. Pero isa lang ang sinasabi sa akin na sinabi ko ako mag-aral kayo ng mabuti dahil yun lang ang maipakawalan natin sa inyo. At kung pinatasan wala kang yaman. Yun ang hindi ko makakalimutan na sinasabi niya sa akin. Masakit pero kailangan natin tanggapin. Kailangan natin magtungkol. Nakawala sa atin si Mami pero kita-kita tayo. Sabihin na si Daddy, ang ating mga lolo-lola, Jerry. Ngayon, kailangan na natin magkakasama yung tulong. Mami, nasa naman. Bago pa hanggang natin. Hindi ko mawawala.
Next year, babalik ng grade 7. Thank you.